Ang pangalan ko ay Sylvia at sa edad na 32, hindi ko akalain na ang isang Thanksgiving dinner ang magbabago ng buhay ko magpakailanman. Taon-taon akong nag-iingat sa paligid ng nanay ko, si Carol, umaasang makukuha ko ang kanyang approval, pero hindi kailanman dumating. Nang gabing yon, kasama ang mga kapitbahay at mga kaibigan ng pamilya, naniwala ako na baka sa wakas iba na ang takbo ng mga bagay-bagay. Hindi ko inasahan na gagamitin niya ang kanyang toast para sabihing ako ang pinakamatinding pagkakamali niya o na pagkatapos ng dekada ng katahimikan, matatagpuan ko rin ang boses ko. Bago ako magkwento, mag-iwan ka muna ng comment na nagsasabing, sabihin mo kung saan ka nanonood. Pindutin mo yung like button at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa pagkuha ng lakas kapag pinakakailangan mo ito. Lumaki ako sa suburban ng Philadelphia, kasama sina Carol at George bilang mga magulang. Parang naglalakad ka sa lubid na walang safety net. Ang bahay namin na brick colonial sa Maple Avenue ay mukhang perpekto sa labas, parang mga Christmas card namin na magkakapareho ang sweater. Pero sa loob ng bahay na yon, parang anuman ang gawin ko, hindi sapat para sa nanay ko. Yung tatay ko naman, palaging abala sa dyaryo o nagtatrabaho ng late. Nandoon siya physically pero parang wala sa isip, kaya ako lang ang nakipagsapalaran sa tuloy-tuloy na reklamo ni Carol. Mula pagkabata ko, lagi na siyang may nakikitang mali sa akin. Hindi sapat ang grado ko, di rin daw malinis ang kwarto ko, minsan ang lakas ng boses ko, minsan naman sobrang hina, depende sa mood niya nun araw. Kapag nakakuha ako ng perfect grades, agad niyang tatanungin yung isang quiz na medyo mababa ang nakuha kong puntos dati sa semestre. Habang ang ibang mga magulang ay proud sa school events, si Carol ay tahimik lang, nakasimangot at iniisip pa ang mga pagkukulang ko. Mga pagkukulang na susuriin natin ng pribado mamaya. Naalala ko pa yung science fair project ko nung 3rd grade. Ilang linggo akong nagtrabaho para gawin yung modelo ng solar system, maingat na pinintahan bawat planeta at tinantiya ang mga distansya sa tamang sukat. Ang teacher ko sobrang na-impress kaya isinali niya sa district competition at nanalo ako ng first place. Karamihan ng mga magulang siguradong sobrang tuwang-tuwa, pero hindi si Carol. Nang ibigay sa akin ng principal yung blue ribbon, nakita ko siya sa audience, nakatawid ang mga braso at nakasara ang bibig. Mamaya, sa harap ng teacher ko at ilang ibang magulang, pinapoint out niya na medyo depektibo ang hugis ni Jupiter at sabay pa niyang sinabing magulo ang sulat ko sa mga information cards. Bigla kong nawala ang pride na matagal nang sumisibol sa loob ko. Pinalitan ng pamilyar na sakit ng pakiramdam na kulang ako. Dapat sana ang graduation sa high school ay isang selebrasyon, pero sinigurado ni Carol na maging isa na naman itong pagkakataon para mapahiya ako. Napili ako bilang isa sa mga speaker ng mga estudyante, isang karangalan na pinaghirapan kong makuha. Nang umaga na yon, maingat kong inayos ang buhok ko at sinuot ang bagong damit na pinaghirapan kong ipunin mula sa part-time na trabaho ko. Sa lokal na tindahan ng libro. Pagbaba ko ng hagdan, agad na nag-criticize si Carol. Kulot ang buhok mo, sabi niya, sabay hilahin ng medyo magaspang ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga. At yung bestida mo, ang lapad ng balikat mo tingnan. Hindi ka ba pwedeng pumili ng mas bagay? Titigilan ka ng lahat. Sa isa pa sana sa mga pinaka-proud na araw ng buhay ko? Umupo ako sa entablado, nanginginig ang mga card ng speech sa kamay ko. Naririnig ko lang yung mga reklamo niya na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Kahit pagkatapos ko, nagtapos ako ng speech na may standing ovation, pero si Carol ang sabi lang, mali daw ang pagbigkas ko ng isang salita at dali-dali raw ako sa gitna ng bahagi. Ganun na talaga ang pattern. Kailangan lagi si Carol ang sentro ng atensyon, kahit pa ibig sabihin nito ay malimutan o mabawasan ang halaga ng anak niya. Sa mga family gatherings, pwede niyang putulin yung kwento ko para ikwento yung sarili niya. Kapag may pumupuri sa akin sa mga kamag-anak, mabilis niyang babaliktarin ang usapan o babawasan yung papuri sa pamamagitan ng nakakatawang kwento tungkol sa isang kapintasan ko. Grabe yung pagiging makasarili niya na pati
Parang naging usapin tungkol sa pagkabigo niya bilang ina, ang mga achievements ko, lalo na kung hindi niya mapapasalamatan yon. Nang nag-a-apply na ako sa mga kolehiyo, alam ko na kailangan ko ng distansya. Pinili ko talaga ang Boston University na 3 oras ang layo mula Philadelphia, kahit tinanggihan ko ang scholarship sa isang paaralan na mas malapit sa bahay. Nang dumating ang acceptance letter ko, sinigurado ni Carol na banggitin na nakapasok ang anak ng kaibigan niyang si Susan sa Harvard. Nang ipaliwanag ko na maganda ang programa ng Boston University para sa course ko, sabi ko lang, sige nga, siguro kailangan talaga nilang tanggapin yung isang tao. Yung 4 na taon ko sa Boston, parang huminga ako ng maluwag pagkatapos muntik ng malunod. Unang beses na nakakahinga ako nang hindi naghihintay ng panghuhusga. Nakipagkaibigan ako sa mga tao na talaga namang nag-e-enjoy sa company ko, mga propesor na nagpupuri sa gawa ko, at unti-unti kong nabuo yung kumpiyansang tuluyang winasak nung bata pa ako. Nagtapos ako na may karangalan at nakakuha ng trabaho sa isang kilalang marketing firm sa Boston. Desididong gawin ang syudad ang permanenteng tahanan ko. Pero kahit 3 oras ang layo namin, hindi nito naayos ang sugat sa puso ko. Apektado ang relasyon namin kasi dala-dala ko yung mga depensang pader at inaasahan kong laging may kritisismo sa bawat usapan namin. Yung unang seryosong boyfriend ko, si David, naghiwalay kami pagkatapos ng 2 taon. Maayos niyang ipinaliwanag na hindi niya kayang pasukin yung mga pader na ginawa ko sa sarili ko. Parang lagi mo akong hinihintay na saktan ka, sabi niya sa huling usapan namin. Hindi ako nanay mo, Sylvia. 3 pang relasyon. Ginawa ko rin halos ganun din. Minsan sobra akong ginusto na mapasaya sila, kaya nawawala ako sa sarili ko, o kaya naman sobrang layo ko sa mga tao hanggang sa sumuko na sila sa paglapit. Natapos ang engagement namin ni Michael nung nagka-panic attack ako dahil nahihirapan ako pumili ng wedding invitations. Natatakot na kahit ano ang piliin ko, mali yon. Hindi niya maintindihan kung gaano kalalim ang anxiety ko at hindi ko rin maipaliwanag na sa karanasan ko, wala talagang tamang choice. 5 taon na ang nakalipas dahil sa suhestyon ng isang nagmamalasakit na kaibigan, nagsimula akong magpakonsulta. Si Dr. Williams, isang therapist na dalubhasa sa family trauma. Yung mga lingguhang session namin, ang naging sandalan ko habang unti-unti kong naintindihan yung mga toxic na dynamics na humubog sa pananaw ko sa buhay. Tinulungan ako ni Dr. Williams na makita na hindi dahil may mali talaga sa akin si Carol, kundi dahil sa mga insecurities niya at hindi niya kaya magbuo ng healthy na relasyon. Hindi nito pinawalang sala yung mga ginawa niya, pero tinulungan akong simulan ang proseso ng paghihiwalay ng value ko bilang tao sa kung paano niya ako tinitingnan. Kahit malinaw sa therapy yung mga nangyayari, may isang matigas na bahagi ng nangangarap pa rin ako ng pagmamahal ng isang ina. Tuwing ilang buwan, bumibisita ako sa Philadelphia. Sa bawat pagpunta, umaasa na baka may nagbago. Pero palaging umaalis akong sugatan sa damdamin. Pero kapit pa rin sa ilusyon na baka sa susunod naming pagkikita, iba na ang magiging takbo. 3 buwan na ang nakalipas, nagpa-opera si Carol para tanggalin ang kanyang APDO. Dahil palaging wala si tatay, na halos lagi na lang nasa fishing cabin niya sa Poconos, wala nang ibang nag-aalaga sa kanya. Nag-leave ako ng 2 linggo sa trabaho kahit may importanteng campaign launch. Bumalik ako sa bahay namin nung bata pa ako para tumulong sa pag-recover niya. Sandali lang nakakaiba ang lahat. Dahil mahina pa siya dahil sa surgery at umaasa sa tulong ko, nakakita ako ng totoong pasasalamat mula kay Carol. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko sa Boston nang hindi agad hinuhusgahan ang mga desisyon ko. Isang gabi, habang dinadala ko siya ng tsaa, hinawakan niya pa ang kamay ko at nagpasalamat na pumunta ako. Yung simpleng haplos na yon, na walang kasamang reklamo, pinaiyak ako pero pinilit kong pigilan. Pero habang bumabalik ang lakas niya, bumalik din yung dati naming mga gawe. Sa 10 araw, siya na ulit yung dati. Pinagmasdan niya kung paano ko tinupi ang mga labada, tapos sinabihan pa na dapat may gawin ako sa mga maliliit na linya sa paligid ng mga mata ko. Nang umalis ako pabalik Boston, ang huling sinabi niya, baka sa susunod na pagbisita mo, mas tagal ka na dito. Hindi naman ganun kahirap yung trabaho mo. Kahit na medyo bumalik siya sa dati,
umalis ako na may bagong pag-asa. Yung ilang araw na nagkapalagayang loob kami, kahit sandali lang, pinatunayan na may puso si Carol para sa pagiging ina. Nagmaneho ako pabalik Boston kumbinsido na sa pasensya at dahil sa pagtitiyaga, baka sa huli mabasag ko rin yung mga pader na itinayo niya. Yung pag-asa na yon ang dahilan kung bakit tinanggap ko yung imbitasyon niya sa Thanksgiving 3 linggo na ang nakalipas na iniisip na baka yung spirit ng holiday at yung mga tao doon ang magpapakita ng mas magandang version ni Carol na nakita ko nung nagpapagaling siya. Mali pala ako. Tumawag siya nung Martes ng gabi habang nire-review ko yung analytics reports para sa bagong client namin. Kapag nakita ko yung pangalan ng nanay ko sa caller ID, kadalasan sumasabay yung kaba sa akin. Pero huminga siya ng malalim at sumagot ng pilit na masaya. Sylvia Carol, sabi niya na parang kulang ang dating ng boses niya. Iniisip ko na dapat umuwi ka ngayong Thanksgiving. Nagatubili ako habang tinitingnan ang kalendaryo ko sa isip. Plano ko sana nagugulin ang holiday kasama ang mga kaibigan sa Boston, isang tradisyon na nabuo sa mga nakaraang taon at mas konti ang emotional na paghahanda kumpara sa mga pagtitipon ng pamilya. Alam kong baka may plano ka na, dagdag niya bago pa ako makasagot. Pero masarap sana kung nandito ka. Nandito ako. Ginagawa ko yung espesyal kong cranberry stuffing. May kakaibang init sa boses niya na medyo nakagulat sa akin. Sasama yung mga Johnsons sa kabila at yung mga Petersons. Naalala mo si Margaret at Walter, di ba? Yung mga taga-simbahan, nakakagaan ng loob pero nakakaalarma rin yung pagbanggit ng mga bisita. Sa isang banda, mas maayos si Carol kapag may mga tao. Pero sa kabilang banda, bihasa siya sa mga pasaring na ako lang ang nakakaintindi kahit mukhang mabait siya sa iba. Ayos yan, sabi ko. Nabigla ako nang sabihin ko, yung walang katapusang optimism ko na talagang nilalampasan ng maayos kong pag-iisip. Ano ba ang maiaambag ko? Ikaw lang, mahal, sagot niya, gamit ang isang tawag pag-ibig na sobrang bihira niyang gamitin. Kaya muntik ko nang mahulog ang telepono. Ako at ang tatay mo ang bahala sa lahat. Pagkatapos naming mag-hang up, nakatitig ako sa screen ng telepono ko, sinusubukang intindihin kung ano ba yon na nangyari. Parang naging mabait si Carol. Walang sama ng loob, walang pasaring, diretso lang ang imbitasyon. Baka ba dahil sa operasyon niya, nagbago talaga siya? O baka naman, parang tahimik lang bago ang darating na bagyong hindi maiiwasan. Kahit may alinlangan ako, nag-request pa rin ako ng mga araw na walang trabaho at sinimulan ko ng planuhin ang biyahe. Kung nagsusumikap si Carol, sasamahan ko siya sa gitna. Gusto kong maging handa sa lahat ng paraan para maging iba ang Thanksgiving na ito kumpara sa mga nakaraan namin. Sa weekend, bago ang Thanksgiving, ginugol ko ng 3 oras sa paghahanap ng tamang regalo para sa host. Alam kong hindi magandang magdala ng pagkain na pwedeng makipagtalo sa luto ni Carol. Kaya pumili ako ng bote ng mamahaling Cabernet mula sa isang butik, isang winery at isang artisanal na tsokolate mula sa isang award-winning na bakery sa Boston. Bawat pagpili ay maingat na pinag-isipang maging kahanga-hanga pero hindi magpapakita ng pagbabanta sa posisyon ni Carol bilang host. Isang araw, bago ako umalis, bumisita ako sa paborito kong butik para humanap ng damit na kayang tiisin ang pagsusuri ni Carol. Sa huli, pinili ko ang isang burgundy na sweater dress na uso pero hindi sobra, sinamahan ng simpleng takong at banayad na gintong alahas, propesyonal pero may kasiyahan. Wala namang bagay na pwedeng mapuna na sobrang casual o sobra naman, sobrang ayos. Nang hapon na yon, pinatrim at pinastyle ko ang buhok ko tapos nagpamanicure pa ako. Hindi lang ito basta mga beauty treatment, parang baluti para protektahan ako sa siguradong pagsusuri sa itsura ko. Bawat makinis na hibla ng buhok, bawat perpektong pinta sa kuko, isa ng bawas sa pwedeng pagkwestiyonin ni Carol. Nagpa-schedule pa na nga ako ng facial, sana makatulong para maagapan agad ang mga pwedeng sabihin niya tungkol sa kutis ko. Sa weekly therapy session ko kay Dr. Williams nung Miyerkules, puro tungkol sa pagtatakda ng boundaries ang pinag-usapan namin. Papunta na yung bisita. Naalala mo si Sylvia? Sabi ni Dr. Williams ng kalmado at maayos ang tinig
Hindi mo kaya kontrolin kung paano kumilos ang nanay mo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ano mga paraan na pwede mong gawin kung medyo magiging mahirap ang sitwasyon? Nag-practice kami ng mga sagot sa posibleng criticisms, mga break kung saan pwede akong umatras para makapagpahinga at mag-isip, at yung kakaibang ideya na pwede rin akong umalis kung sobrang hirap na talaga. Sinabi sa akin ni Dr. Williams na ang accommodation mo ay isang magandang gawa, hindi obligasyon. Kahit kailan, may karapatan kang gawin yan. Alagaan mo ang emosyonal mong kalusugan. Tumango ako, pero pareho naming alam na malaki ang pagitan ng pagtanggap nito sa loob ng kanyang opisina at ng pagsasabuhay nito sa gitna ng tensyon sa pamilya. Kinagabihan bago ang biyahe ko papuntang Philadelphia, nakipagkita ako kay Olivia para kumain. Habang kumakain kami ng pasta at umiinom ng alak, ibinahagi ko ang mga kalituhan ko tungkol sa paparating na pista. Iba ang tunog niya sa telepono. Liv, halos mabait. Siguro nga, binago ng operasyon ang pananaw niya. Si Olivia, na nasaksihan ang mga nangyari pagkatapos. Sa dami ng mga pagkikita namin ng pamilya, medyo nagduda siya. Sana tama ka, Silv. Huwag ka lang masyadong umasa para hindi ka masaktan, ha? At pangako mo tatawag ka kung may problema. Bukas lagi ang pinto ng mga magulang ko kung kailangan mong tumakas. Pag-uwi ko sa apartment, inayos ko ang overnight bag ko. May extra na damit kung sakaling may mangyari sa una. Yung mga regalo ay maingat na binalot at nilagay sa toiletries na may kasamang gamot para sa anxiety at emergency self-care kit ko. Bilang panghuli, bilang pag-iingat, nagpa-reserve ako ng hotel sa Philadelphia na pwede kong gamitin kung kinakailangan. Natutunan ko na laging may dapat na exit plan. Habang nagbabayag ako, bigla sumagi sa isip ko yung mga di magandang karanasan tuwing holiday noon. Noong Thanksgiving, 5 taon na ang nakalipas, kung saan nagtagal ako ng oras para gumawa ng pumpkin cheesecake mula sa simula. Tapos si Carol pa ang nagsabi sa buong pamilya na mas maganda pa yung binili sa tindahan kasi hindi daw masyadong matigas. Tapos nung Pasko, 2 taon na ang nakaraan, binigyan niya ako ng mga self-help books na may mga titulo tulad ng Dressing for Success at Why. Wala ka pa ring jowa. Bawat isa, para bang pahiwatig na kritikong tinakpan ng magarang regalo. Bawat alaala, lalo lang nagpapatibay na kailangan talaga ng backup plan. Yung 3 oras na biyahe mula Boston papuntang Philadelphia, kinabukasan, sobra-sobra ang oras ko para mag-isip. Paulit-ulit akong umaasa na baka iba naman ang pagkakataong to. Tapos pinagpraktisan ko sa isip yung mga linyang sinabihan kami ni Dr. Williams para protektahan yung sarili. Hindi ako komportable sa sinabi mo. Palitan natin ng usapan. Kailangan ko muna ng konting oras para sa sarili ko. Mga simpleng salita na pakiramdam ko ay, aakyat ako ng Mount Everest kahit hindi pumayag si Carol. Abot-tuktok na ang mga dahon ng taglagas pero unti-unti na ring nalalanta sa kahabaan ng highway. Ang matingkad na pula at kahel napapalitan na ng mapuputing kayumanggi at mga walang dahong sanga. Parang sinasalamin ng tanawin ang mabagal kong pagbabago mula sa masiglang pag-asa pagkatapos ng operasyon ni Carol, papunta sa mas payapang pananabik sa pagkikita namin. Nang pumasok ako sa mga pamilyar na kalye ng lugar kung saan ako lumaki, sumikip ang tiyan ko sa bawat kanto. Ang mga lumang bahay na kolonyal na maingat ang pagkakaayos, ang mga damuhan at mga maayos na dekorasyon para sa Thanksgiving ay mukhang normal at nakaka-welcome. Wala sigurong makakahula kung ano ang mga emosyonal na laban na nagaganap sa likod ng ilan sa mga pintong ito. Nagpark ako sa harap ng bahay ng mga magulang ko. Naglaan ng sandaling mag-isa para mag-focus. Ikaw ay isang matagumpay at independent na tao, bulong ko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Opinyon lang niya yan, hindi ang katotohanan. Sa mga paalalang iyon, kinuha ko ang mga bag at regalo ko at nilapitan ang pintuan. Bago pa ako makatiklop sa kampanilya, bumukas na bigla ang pinto at nakita ko si Carol na nakakrim na sweater na sobrang linis at maayos ang pantalon, ang kanyang pilak at blonde na buhok ay perpektong inayos.
Sylvia, sabi niya, halos totoo ang ngiti niya. Ang bilis mo naman, pasok ka na bago mo papalamigin lahat ng init. Hindi naman mainit ang pagtanggap, pero wala rin yung inaasahan kong matinding puna. Pagpasok ko sa foyer, ginawa ni Carol ang isang bagay na hindi ko inasahan. Halos mahulog ako sa mga dala kong bag. Niyakap niya ako. Maiksi, medyo stiff na yakap, pero yakap pa rin. Pagmamahal pa rin. Nalilito pero medyo may pag-asa. Sinundan ko siya papasok ng bahay. Ang pamilyar na amoy ng pabo at mga rekado ang bumalot sa akin, kasabay ng kakaibang pakiramdam na baka, siguro nga, iba ang Thanksgiving na ito. Mainit ang bahay at puno ng amoy ng inihaw na pabo, bagong luto na tinapay, at kanela mula sa kumukulong poperi. Hindi tumitigil si Carol tuwing holidays. Sinundan ko siya papunta sa sala kung saan nagtitipon si tatay at mga bisita. Binigyan ako ni tatay ng medyo distracted na half-smile. Ngumiti siya bago bumalik sa usapan kay Walter Peterson, isang lalaking halos kalbo na at mga 60 anyos na matagal ng golf partner ng tatay ko. Naalala mo ba ang mga Peterson? Sabi ni Carol. Tinuturo si Walter at ang asawa niyang si Margaret, isang maliit na babae na may mabait na mukha at puting kulot ang buhok. At ito naman ang mga bagong kapitbahay namin, ang mga Johnson. Lumipat sila noong nakaraang tagsibol sa bahay na dati ng mga Miller. Si Linda Johnson, isang babae na halos kapareho ng edad ko na may mabait na mga mata, ang unang bumati sa akin. Kasunod ang asawa niyang si Paul na mukhang mga early 40s na sila. Halata sa kanila yung medyo hindi komportabling aura ng mga taong ramdam na naimbitahan sila sa isang sitwasyon na mas komplikado kaysa simpleng holiday dinner. Si Sylvia nagtatrabaho sa advertising sa Boston, sabi ni Carol sa lahat. Parang sinasabi niya na hobby lang yung trabaho ko, hindi yung executive position na pinaghirapan kong makamit, habang tinuturo naman niya yung anak nila. Kamakailan lang siyang naging partner sa law firm nila sa New York at 34 years old pa lang siya. Hindi pa nga nakalipas ng 5 minuto mula nang pumasok kami na pagawang pababain ni Carol ang mga nagawa ko habang nagpapahiwatig ng dituwirang paghahambing. Huminga ako ng malalim na inalala ang payo ni Dr. Williams na piliin ang mga laban. Congrats sa anak mo, sabi ko ng tapat kina Johnson. Ang galing niya. Ngumiti si Linda ng may pasasalamat. Salamat. Sobrang proud kami sa kanya. Sabi ni Paul, nabanggit mo na nagtatrabaho ka sa marketing. Ang astig naman nun. Bago pa ako makasagot, sumingit si Carol. Sylvia, tutulungan mo ba ako? Nasa kusina. Kailangan kong i-check yung mga appetizers. Sa kusina, lumabas na yung mga kritisismong inaasahan ko. Habang inaayos ko yung mga crackers sa serving platter, lumapit si Carol sa akin. Ang layo-layo ng pagitan nila, sabi niya habang inaayos yung ginawa ko. At medyo masikip yung sweater mo ah. Nag-stress eating ka na naman, no? Pinipilit kong pantayin yung paghinga ko. Designed naman talaga yung sweater para fitted ma. At actually, nagtatrabaho talaga ako sa nutritionist bilang bahagi ng bago kong fitness routine. Gumawa siya ng tunog na parang walang gaanong interes tapos lumingon para tingnan ang oven. Yung anak ng mga Johnson, bumili lang ng bahay sa Hamptons. Alam mo yon, sobrang successful. Nagpakasal siya sa college sweetheart niya nung 1 taon. Ang saya naman, sabi ko na parang walang gaanong emosyon, alam ko na kung saan ito patungo. Ano na ba nangyari sa'yo at kay Michael? Sayang naman na nagkahiwalay kayo. Galing siya sa sobrang bait na pamilya. Yung casual na pagbanggit sa nabasag kong engagement, 3 taon na ang nakalipas, nagdulot ng kilabot sa dibdib ko. Pero handa naman ako doon. Tungkol sa insidenteng to, ibang gusto namin ni Michael. Engaged na siya ngayon sa isang mas bagay sa kanya. Aba, sabi ni Carol na may buntong hininga, may mga babae talaga na marunong magpaandar ng relasyon. Siguro hindi lahat ay may ganyang talento. Pinilit kong maging abala sa mga pagkain para hindi mahuli sa patibong. Pagbalik ko sa sala dala ang mga appetizers, nakita ko si Linda Johnson na nagsisikap makipagkwentuhan ng maayos. Sylvia, nabanggit ng nanay mo na na-promote ka daw kamakailan. Kwento mo naman sa amin. Tungkol dyan. Madaling tanong yon,
Parang pambungad lang, at naramdaman ko yung biglang pasasalamat sa babaeng tunaramdam agad ang mga nangyayari sa kwarto. Oo, naging senior marketing director ako nung nakaraang quarter. Nagbigay ako ng konting oras para ma-feel ko yung pride ko. Nakuha namin ng team yung Horizon account, isang malaking kumpanya sa teknolohiyang inobasyon na gustong palawakin ang kanilang consumer base. May sabi si Carol, senior marketing manager, mula sa likod ko habang pumapasok siya bitbit ang isa pang tray. At ang promotion ay, sadyang dahil lang ba talaga sa maternity leave ni Janine? Director, hindi manager, sabi ko ng medyo mahina pero matatag. Tapos lumipat si Janine sa opisina sa West Coast. Matindi yung promo, talo-talo. Biglang naging tahimik ang paligid hanggang si Paul Johnson, na pinagpala pa rin, nagkwento ng kanyang unang negosyo, na presentasyon na sablay, kaya natawa agad lahat. Habang umiikot ang usapan sa paligid ko, umalis ako para magbanyo. Kailangan ko lang mag-ipon ng lakas. Sa loob ng banyo, sumandal ako sa lababo at tinitigan ang sarili ko. Salamin. Nakaayos pa rin ang makeup ko ng maingat, pero halatang halata ang tensyon sa paligid ng mga mata ko. Pinractice ko yung isa sa mga grounding exercises na tinuro sa akin ni Dr. Williams. 5 bagay na nakikita ko, 4 na bagay na nahahawakan ko, 3 bagay na naririnig ko, 2 bagay na naamoy ko, 1 bagay na natitikman ko. Tinulungan ako ng exercise na bumalik sa sarili ko. Naalala kong isa akong adult na may mga pagpipilian, hindi isang powerless na bata. Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Carol na abala sa kwento tungkol sa kabataan ko. Isa sa pinaka-nakakahiya na pangyayari nung teenage ako ay nung natapilok ako sa dance recital, tapos aksidenteng natanggal ko yung bahagi ng backdrop. Dapat nakita mo yung mukha niya, sabi ni Carol, habang yung mga bisita ay nagbigay lang ng pawang mga polite na tawa, pula na parang kamatis at parang nagyelo na parang usa na naipit sa headlights. Kailangan pang hilahin siya ng dance instructor palabas ng stage. Hindi niya sinabi, pero nung araw na yon, may lagnat ako na 101 dabber. Pero sinabihan lang ako na drama lang ako nung sinabi kong sobrang sakit ko na para sumayaw. Mag-perform, o yung hindi siya tumingin sa akin buong biyahe pa uwi. Masakit yung katahimikan niya kaysa kahit anong sigaw na pangungutya. Gustong-gusto ni Mama yung kwentong yon. Sabi ko, napilit nang umingiti, tinatanggap ang baso ng alak mula kay Papa na napansin na rin ang pagkabalisa ko. Kahit mas gusto kong alalahanin yung recital na nanatili akong matatag, ganun din ang takbo ng mga sumunod na oras. Sa tuwing nagsisimula na akong mag-relax sa usapan, may paraan si Carol para makapagpasaring ng paunti-unti o naalala ko yung isang hindi gaanong magandang kwento. Paulit-ulit na pinuno ng alak ang baso niya, kaya unti-unting naging diretsahan na ang mga sabi niya. Nang napunta kami sa usapan tungkol sa mga tradisyon tuwing holidays, naikwento ko yung Thanksgiving potluck na minsan kong sinasalihan kasama mga kaibigan sa Boston. Gumagawa ako ng cranberry orange scones na naging isang tradisyon na din. Iniisip yung recipe na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Isa ito sa mga bagay na talagang confident ako. Tapos biglang sumingit si Carol. Speaking of cranberries. Napagpasyahan kong huwag nang tumugon. Gawin mo na lang ang recipe ng cranberry sauce ng nanay mo ngayong taon. Nakakita ako ng mas magandang recipe sa Bon Appetit. Minsan kasi, kailangan lang talaga pagandahin ang mga lumang paraan. Perfect na perfect ang sinabi niya. Yung recipe ng cranberry sauce ng lola ko, isa yun sa mga kakaibang tradisyon ng pamilya namin na talagang pinahahalagahan ko at plano ko pa nga sana na isama sa handaan. Nabanggit ko pa nga yun nung tumawag kami, pero si Carol halatang pinili na lang palitan yun nang hindi man lang nag-usap. Maliit lang na bagay yon kung iisipin, pero para sa akin, isa na naman yun sa mga bagay na binura nila sa akin. Parte ng kwento ng pamilya. Si Paul Johnson, natuloy ang pagiging hindi sinasadyang tagapamayapa. Tinanong ako tungkol sa mga proyekto ko sa trabaho, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pag-usapan ang mga propesyonal na bagay na ligtas mula sa mga gulo sa pamilya. Habang ipinaliwanag ko
ang latest namin na campaign, napansin kong talagang nakikinig ang tatay ko ng interesado. Yung maliit na pagkilala na ziyon ang dami kong pinahalagahan. Isang piraso ng kumpirmasyon na gusto ko pa rin kahit na anong mangyari. Si Carol, marahil naramdaman ang moment na iyon ng pagkakaintindihan, agad nagpalit ng usapan. Si Sylvia kasi sobra nga naman magkwento tungkol sa trabaho. May mga tao talaga na ang pagkakakilanlan nila ay puro career lang, lalo na kapag wala naman silang ibang nangyayari sa buhay nila. Nagpalitan ng mga hindi komportableng tingin ang mga Peterson. Hinalikan ni Walter ang kwelyo ng kanyang polo habang bigla namang napansin ni Margaret yung napkin na parang sobrang interesting. Nakita ko ang mukha ni Linda Johnson na nagbago mula sa pagiging magalang na interesado tungo sa pagkabahala. Palipat-lipat ang mga mata niya kina Carol at sa akin habang unti-unti niyang nauunawaan ang tunay na relasyon namin ni Carol. Habang inaayos ni Carol ang mga upuan para sa hapunan, iniaalok niya ang mga pwesto na parang isang military strategist. Ako naman, naramdaman ko yung pamilyar na pakiramdam na parang bisita lang ako sa bahay namin noong bata pa ako. Pinalapad yung mesa sa kainan para kasya kaming 7 na si Carol at tatay ko nasa magkabilang dulo. Ako naman ay nakaupo mismo sa tapat ni Carol, eksaktong nasa linya ng kanyang paningin, wala akong matakbuhan. Habang ginagawa ang huling paghahanda, lalo lang tumindi ang tensyon. Pinuna ni Carol kung paano ko dala yung mga serving dishes, kung paano ko pinuno yung mga baso ng tubig, pati yung pagkakaayos ng centerpiece na inayos ko. Bawat puna niya ay may kasamang ngiti. Ang mga bisita, pero parang palaso na tumatama sa unti-unting nanghihina kong pagtitimpi. Nang makaupo na kami, napalilibutan ng pinakamagagandang pinggan ni Carol at kinang ng pilak na gamit na lumalabas lang tuwing espesyal na okasyon. Umiinom ako ng isang tagay ng alak para palakasin ang loob at pinaalalahanan ang sarili na nalampasan ko na ang napakaraming family dinner. Kaya kakayanin ko pa ang isa pa. Ang hindi ko alam, iba pala ang Thanksgiving na ito kumpara sa mga dati. Ang mesa para sa Thanksgiving ay isang obra maestra mula sa masusing paghahanda ni Carol. Mga plato na gawa sa bone china na may gintong palamuti ang nakaayos sa ibabaw ng burgundy na mga banig. Bawat set ng pinggan ay maayos na nakahanay kasama ang makinang na silverware at kristal na baso na regalo pa ng kasal ng kanyang ina. Ang gitnang dekorasyon ay may halong mga bulaklak ng taglagas, maliliit na kalabasa at mga tuyong dahon na nakakulot ng elegante na pinalilibutan ng mga nakasimang na kandila sa pilak na mga hawakan. Ang setup ay maganda, nakakatakot sa ganda, at talagang ginawa para ipakita ang walang kapantay na panlasa ni Carol. Lumipas ang unang ilang minuto ng pagkain ng yung klase ng tahimik na ginhawa na dumadampi kapag pansamantalang natabunan ng masarap na pagkain ang tensyon sa paligid. Ginupit ng tatay ko yung pabo na parang surgeon, habang si Carol naman ang nag-aasikaso ng mga side dish na para siyang conductor ng orchestra. Saktong-sakto yung moist ng pabo, sabi ni Margaret Peterson ng malinaw, pilit pinapanatili yung magandang vibes. At ang mashed potatoes na to, ang sarap Carol, may halong bawang bato? Ngumiti si Carol natutuwa sa papure. Oo, tapos may konting rosemary na hinalo sa cream, bago ilagay sa mga patatas. Natutunan ko tong technique sa cooking class na tinake ko sa Provence nung nakaraang spring. Tumingin siya ng diretso sa akin. Kailangan talaga ni Sylvia ng cooking classes. Last time na sinubukan niyang maghanda ng Thanksgiving dinner para sa mga kaibigan niya, tinawagan niya ako na parang panic na frozen pa yung turkey noon umaga. 5 taon na, yun ang nakalipas, nung ako naman ang nag-host ng unang malaking holiday meal ko. Tumawag ako para humingi ng payo, hindi para pagtawanan, pero hindi pinalampas ni Carol ang pagkakataon para ituwid ako. Mga kulang sa bahay. Sa huli, ayos naman ang pabo, sabi ko nang medyo chill lang, at lahat natuwa sa caramelized Brussels sprouts na ginawa ko. Siguro iba-iba talaga ang panlasa ng tao, sagot ni Carol na may bahagyang ngiti. Madaling ma-impress ang iba.
Nagpatuloy ang pagkain habang palala ng palala ang inis ni Carol sa maliliit na imperpeksyon na siya lang ang nakapansin. Masyadong mainit ang dining room, tapos naging sobrang lamig nang inayos ng tatay ko ang thermostat. Kailangan din palaging punuan ang mga baso ng tubig. Yung pagkakaayos ng upuan na pinaghirapan niyang planuhin, parang mali na kasi si Paul Johnson ay kaliwete at paminsan-minsan ay nababanggaan ang siko niya sa braso ni Margaret Peterson. Napansin kong madalas maubos at mapunuan ulit yung baso ni Carol ng alak na nakakabahala. Karaniwan, maingat si Carol na panatilihin yung controlled na imahe niya kapag may bisita, pero ngayong gabi, may kakaiba siya. May tensyon siya na lagpas pa sa madalas niyang pagiging matapang magpuna. Habang papatapos na yung main course, ipinakilala ni Carol yung isang tradisyon na dati nang ginagawa. Parte na ng pamilya namin tuwing Thanksgiving to simula pa noong bata pa ako. Bago ang panghimagas, palagi kaming umiikot sa mesa para magbahagi ng isang bagay na ipinagpapasalamat namin, ani niya sa mga bisita. Dahil first time kasama natin ang mga Peterson at Johnson, siguro si Walter ang gusto magsimula. Medyo kinakabahan si Walter Peterson na biglang napapansin, umalis siya ng ubo. Ay, nagpapasalamat ako sa mabuting kalusugan ngayong taon. Matapos ang operasyon ko sa tuhod nung taglamig, ang makabalik at makapaglaro ng golf muli ay isang biyaya. Sumunod si Margaret. Nagpapasalamat ako sa ating komunidad, lalo na sa pamilya natin sa simbahan, na sumuporta sa amin sa dami ng pagbabago sa buhay. Sumunod ang pamilya Johnson na medyo ligtas ang pasasalamat para sa bagong bahay nila at mga mababait na kapitbahay. Napabulong ang tatay ko tungkol sa pag-angat ng stock market, halos hindi man lang tumitingin sa kanyang plato. Nang dumating na ang turn ko, huminga ako ng malalim at nagdesisyon na magsalita ng mula sa puso. Nagpapasalamat ako sa personal na paglago at sa lakas na natagpuan ko sa mga mahihirap na sitwasyon at para sa ang pagkakataong makasama kayo ngayon at makipag-ugnayan sa pamilya. Totoo ito pero hindi masyadong detalyado para maging mahina ako. Tumango si Carol, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tapos imbis na magpasalamat siya, bigla siyang tumayo, hawak ang baso ng alak. Ang mga kandila ay nagbigay ng kumikislap na mga anino sa kanyang mukha para siyang artista sa entablado. Dahil may mga bisita tayo, gusto kong mag-toast, aniya. Iba ito sa karaniwang ginagawa namin, kaya medyo naiinis ako sa likod ng aking isipan, sa leeg ko. Pagbalik tanaw ko sa buhay ko, simula ni Carol, na may bahagyang paglalabo ng salita na malinaw na sobra na ang alak na nainom niya. Iniisip ko yung mga desisyong ginawa ko, yung mga sakripisyo, yung mga bagay na sana ginawa ko ng iba. Tumingin siya sa paligid ng mesa, tumingin sa bawat bisita. May mga pangarap talaga ako nung bata pa ako. Sana nakapaglakbay ako, sana nagkaroon ako ng karera tulad ni Linda dito. Tumango siya patungo kay Linda Johnson, na medyo naiinis ang tindig. Sa halip, pinili kong maging ina para gusto kong gumawa ng magandang tahanan para suportahan ang career ng asawa ko. Nakatitig si tatay sa kanyang plato, nanginginig ang kalamnan sa kanyang panga. Karamihan sa mga desisyon ko, pinaninindigan ko, sabi ni Carol habang nakatitig, hanggang sa tumutok ang tingin niya sa akin na parang laser. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay siya. Parang suntok ang mga salitang iyon sa paligid ng mesa. Biglang nanahimik ang lahat. Napalawak ang mga mata ni Linda Johnson sa gulat. Kusang hinawakan ang kamay ng asawa. Biglang naging interesado si Paul Johnson sa kanyang plato, ayaw tumingin pataas. Biglang nilagay ni Margaret Peterson ang kamay sa bibig niya habang hinihila ni Walter ang kwelyo niya at tumitingala sa kisame na parang naghahanap ng tulong mula sa Diyos. Pero hindi pa tapos si Carol. Pumutok na ang dam ng mga taong taon na niyang tinatago na sama ng loob at ngayon, walang patid itong bumuhos. Alam mo ba yung pakiramdam na ibuhos mo lahat sa isang anak na hindi naman nagpapahalaga? Na tinatanggihan ang mga payo mo sa bawat pagkakataon? Bahagyang tumaas ang boses niya. Isinuko ko ang mga pangarap ko para lang alagaan siya at paano niya ako binabayaran. Sa pamamagitan ng lumipat siya sa Boston at uuwi lang kapag talagang kailangan.
Gumagawa siya ng mga desisyon sa trabaho na walang kwenta, tinataboy ang mga mabubuting lalaki na sana'y nagbigay sa kanya ng katatagan. Itinaas niya ang baso ng alak na halos malaglag sa gilid. Tingnan mo siya. 32 anyos na. Ano na ba ang naipakita niya? Wala pang asawa, walang anak, renta lang ang inuupahan niyang apartment at trabaho na sobrang busy para makapag-maintain ng tunay na relasyon. Parang bawat salita ay kutsilyo na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga tadyang ko. Eksakto. Nainitan ang mukha ko sa hiya. Habang tuloy-tuloy si Carol sa pagsama ng mga umano'y pagkukulang ko, mula sa itsura ko, sa history ng relasyon ko, hanggang sa hindi ko pag-abot sa sobrang taas na pamantayan niya. Pati ang sinuot niya ngayong gabi, sabi ni Carol, habang winalawala ang maingat kong piniling damit. Sobrang pilit pa rin, gaya ng dati. Hindi bagay sa'yo yung kulay na yan, Sylvia. Palagi kang palpak sa pagpili ng damit na babagay sa katawan mo. Tahimik na tahimik pagkatapos ng kanyang toast. Walang kalansing ng kubyertos, walang pag-ubo. Mga lalamunan, ang tunog lang ng medyo hirap na paghinga ni Carol habang nakatayo siya na may tagumpay na kislap sa mata habang tinitingnan ang pinsalang ginawa niya. Nakatayo akong parang na-stuck, ang mga baga ko parang nakalimutang huminga. Ang init na nararamdaman sa mukha ko ay kumalat pababa sa leeg ko habang umuugong ang dugo sa tenga ko. Humaba at nag-iba ang oras sa paligid ko. Para akong bata ulit, natatakot sa mga puna ni Carol at sabay na isang matandang babae na pinapahiya sa harap ng lahat ng taong dapat sana ay tagapagtanggol niya. Tagapagtanggol. Nang umupo na si Carol, nanginginig ang mga kamay ko sa ibabaw ng tablecloth. Mukha niyang kontento. Inabot niya ang cranberry sauce na para bang hindi lang siya kakabagsak ng emosyonal na bomba. Ang tingin niya, para bang hamon sa kahit sino na pansinin ang nangyari. Tumingin ako sa paligid ng mesa, tinitingnan ang mga naguguluhang mukha ng mga bisita na ngayon ay naiipit sa gulo ng pamilya namin. Si Linda Johnson halos maluha na. Si Walter Peterson mukhang iniisip kung paano mabilis makakatakas. At syempre, umatras na ang tatay ko, gaya ng inaasahan. Seryosong tinitingnan niya yung baso ng alak niya, todo ang focus. Kumuha si Carol ng dagdag na stuffing sa gitna ng katahimikan, na parang ang tagal nang nakahawak hanggang sa tumingin siya ng pilit na masaya. Sino ba gusto ng kape, kasama ng pumpkin pie nila? Sa sandaling yon ng katahimikan, may isang bagay na tumimo sa loob ko. Umiikot sa isip ko yung mga taon ng therapy sessions namin ni Dr. Williams. Napag-usapan namin tong eksaktong sitwasyon na to, yung oras na sobra na si Carol sa harap ng mga saksi, yung pagkabiyak ng ilusyon na normal ang pamilya namin. Ayos, lagi kong kinatatakutan yon. Ngayon na nangyari na, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Naalala ko lahat ng pagkakataon na nilunok ko ang sakit para lang mapanatili ang katahimikan. Yung mga awarding ceremonies, noong bata pa ako, na pinipigil kong maluha dahil sa mga punan niya. Yung graduation ko sa kolehiyo na nagreklamo siya sa haba ng programa imbes na batiin ako. Yung mga walang katapusang holidays na ngumiti ako kahit may mga tusok na salita. Pauwi sa Boston na emotionally drained pero umaasang ibang-iba na ang susunod na bisita. Naalala ko pa, pangako na ginawa ko sa sarili ko nung 16 ako, umiiyak sa kwarto ko pagkatapos ng isa na namang sakit na usapan. Isang araw, nangako ako sa sarili ko, natatayo ako sa kanya. Isang araw, hahanap ako ng boses ko. Sa loob ng 15 na taon, nanatili yung isang araw na yon na parang malayo pa sa hinaharap. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Dr. Williams, ang pagiging accommodating mo ay isang mabuting pagpili, hindi isang obligasyon. Buong buhay kong tiniis ang pagiging malupit ni Carol. Sinasalo ko ang sakit para hindi makita ng iba yung gulo, para mapanatili yung ilusyon ng normal na relasyon ng ina at anak. Pero, ang pagpayag ko ay naging pakikiisa sa unti-unting pagliit ko ng sarili. Nakakawala ng pakiramdam ang pagka-realize ko nito. 32 na ako. Nakagawa na ako ng buhay at karera na ipinagmamalaki ko. May mga kaibigan akong pinahahalagahan ako. Nalampasan ko lahat ng pinagdaanan ni Carol sa mga nakaraang taon
At malalampasan ko rin ito. Dahan-dahan kong inilapag ang aking napkin sa mesa. Ramdam ko ang tingin ng lahat sa akin, naghihintay kung paano ako tutugon sa public na pambabati ko sa akin. Nakatingin din si Carol. May kilalang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Mga mata niya, inaasahan ang karaniwan kong pag-urong sa katahimikan o baka isang pag-alis na may luha na magpapatunay sa kwento niya na ako'y emosyonal na hindi matatag. Pero, tumayo ako. Ginaya ang posisyon niya kanina. Kinuha ko ang aking baso ng tubig, hindi ang alak. Gusto kong malinaw ang isip sa sasabihin ko. Ang kristal na baso ay malamig at matatag sa kamay ko, nagbibigay ng lakas sa akin sa kasalukuyang sandali. Gusto kong sumagot sa toast na iyon, sabi ko. Mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan ko. Nanahimik ang kwarto, halatang tensyon ang bumabalot sa hangin. Para sa 32 taon na akong sinusubukang makuha ang pagmamahal mo, nanay. Pinipilit kong baguhin ang sarili ko, sinusubukang abutin, yung mga pamantayang parang palaging nagbabago kapag papalapit na ako. Tinatanggap ko pati yung mga kasalanang hindi naman talaga kasalan ko. Humihingi ako ng tawad kasi nararamdaman kong nakakasagabal ako sa buhay mo. Huminga ako ng malalim, tinitingnan si Carol sa mata na ang dating kumpiyansang mukha ay napalitan ng pagkagulat. Ang sinabi mo kanina ay sobrang sakit. Hindi dahil totoo, kundi dahil dapat ang isang ina ang taong nakakaintindi sa'yo ng sobra sa lahat sa mundo. Pinakamahusay sa kanyang anak na sumusuporta at nagdiriwang ng kanyang mga tagumpay, pati na rin sa mga kabiguan. Sa halip, buong buhay mo akong ginugugol sa paghahanap ng bagong paraan para sabihing kulang ako. Bumuka ang bibig ni Carol, pero nagpatuloy ako bago pa siya makapagsalita. Yung posisyong marketing na tinanggihan mo. Pinamumunuan ko ang isang team na may 12 tao at may hawak akong multimilyong dolyar na mga account. Yung apartment na binabastos mo, nakaharap ito sa Charles River at pinili ko ng mabuti ang bawat kasangkapan dito. Yung mga nabigong relasyon na pinagtatawanan mo. Bawat isa ay nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay tungkol sa akin. Ang deserve ko sa isang kapareha ay hindi yung paraan ng pagtrato mo sa akin. Kalma at totoo ang tono ko, hindi para mga kusar. Hindi ito laro ng puntos, kundi para lang maipahayag ang totoo kong nararamdaman. Akala ko dati, kapag mas nagsumikap ako, mas maraming naabot at mas gumanda, mapaproud ka sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na ang hindi mo pagdiwang sa mga tagumpay ko o pagsuporta sa akin sa mga pagsubok ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa'yo. Tumingin ako sa paligid ng mesa, pinapansin ang naistorbo kayo ng ganito sa pamilya natin. At pasensya na talaga sa inyo na napasama kayo ngayong gabi. Wala naman dapat napipinsala ang holiday dahil sa ganitong away. Tumingin ako pabalik kay Carol, napula ang mukha sa galit, at sinabi ko ang pinakamahirap na katotohanan. Ilang taon na akong nagpapaliwanag sa mga ginagawa mo. Umaasang sa puso mo ay mahal mo pa rin ako kahit na iba ang mga palatandaan. Ako ang huling tagapagtanggol mo, ang nag-iisang tao na handang makita ang mabuti sa'yo. Pero ngayong gabi, nawala na yan. Huling kakampi. Maingat kong inilagay ang baso sa mesa. Ayokong ipagsabog ito sa galit kahit ramdam ko ang emosyon na bumabalot sa akin. Hindi ko na uulitin to. Karapat-dapat ako sa mas mabuti. At hanggang hindi mo tinatanggap ang sakit na naidulot mo at hindi ka nagsusumikap na magbago ng tunay, kailangan kong iprotekta ang sarili ko sa pamamagitan ng pagbabawas ng komunikasyon natin. Nagbago ang mukha ni Carol mula sa pagkagulat tungo sa galit. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin sa bahay ko pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ganyan talaga yung mga drama mong ingrate na asal na, noong dati, yung ganitong reaksyon sigurado akong magdudulot ng pagdududa at guilt sa akin. Pero ngayong gabi, lalo lang nitong pinatibay na tama ang desisyon ko. Ang sagot na yon, ang lakas ng sabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman, mahina kong sabi. Salamat sa kaliwanagan. Hindi nagmadali o nagpadrama, kinuha ko ang bag ko sa sideboard at ang coat ko sa closet sa hallway.
Tahimik pa rin ang dining room sa likuran ko, parang mga bisita ay natigil lang sa kanilang mga upuan. Habang isinuot ko ang coat, narinig kong ginulong ni Carol ang kanyang upuan pabalik. "Sylvia, huwag kang lalakad. Labas na kayo." Sigaw niya, mahigpit ang tono, may halong takot na bihira akong marinig mula sa kanya. Lumingon ako saglit, nagtagpo ang aming mga mata sa harap ng pasilyo. "Paalam, nanay. Sana balang araw maintindihan mo kung bakit ito kailangan." Sa mga bisitang nakaupo pa sa mesa na nakikita ko mula sa pintuan ng kainan, ngumiti ako ng bahagya. Sana magustuhan niyo ang dessert. Ang pumpkin pie ay masarap, sigurado ako. Ang tunog ng takong ko sa kahoy na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay habang naglalakad ako papunta sa pinto sa harap. Sa likod ko, naririnig ko si Carol na nagsisimulang magkwento. Tumataas ang boses niya sa galit. "Kita mo naman, sobra siyang sensitibo. Ayaw niya marinig ang katotohanan." Ganito talaga ang pinagdadaanan ko. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ang sumalubong sa mukha ko nung lumabas ako sa porch. Ang lamig at linis ramdam agad. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko unti-unting humuhupa ang bigat sa dibdib ko. Kumakalog ng kaunti ang mga kamay ko habang ni-unlock ko ang kotse. Dala pa rin ang adrenaline ng naganap na pagtatalo. Habang umaalis ako sa gilid ng kalsada, tumingin ako sa rear view mirror ko. Sa pamamagitan ng bintana ng dining room, nakita kong animated na kumikilos si Carol, siguro pinapalala pa yung pag-alis ko, bilang patunay ng mga kapintasan ko. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong pakialam na bumalik at ipagtanggol ang sarili ko. Yung opinyon niya, na matagal nang nagpapakontrol sa pananaw ko sa sarili, bigla na lang naging wala ng epekto sa akin. Umalis ako sa bahay namin noong bata pa ako na walang balak bumalik sa ganitong sitwasyon. Hindi sigurado ang daraanan ko, pero sa unang pagkakataon, akin na talaga yon. Nag-drive ako ng 20 minuto papunta sa hotel, pero parang ang bilis ng panahon. Nandoon ang katawan ko, tama ang bawat liko at paghinto. Pero paulit-ulit sa isip ko ang nangyari nung gabi. Nang mag-park ako sa garahe ng hotel, saka ko ramdam ng lubos ang bigat ng emosyon. Mahigpit kong hinawakan ang manibela habang unang patak ng luha ang bumaba. Hindi yung karaniwang luha ng sakit at kakulangan, kundi iba. Ginhawa, pagpapakawala. Ang sobrang damdamin ng tuluyan ng pagbitaw sa pasaning dala ko na parang habang buhay. Pinayagan ko na. Ako mismo, sa sandaling to ng emotional catharsis bago ako mag-check-in sa hotel. Tinitingnan ako ng receptionist ng medyo curious, siguro napansin niya yung mga luha sa mata ko at yung fact na nag-check-in ako nung gabi ng Thanksgiving, pero professional pa rin siya. Pagpasok ko sa kwarto, tinanggal ko agad ang takong ko at umupo sa gilid ng kama. Pakiramdam ko parang lumulutang ako. Biglang vibrate yung phone ko, may tumatawag. Inasahan kong si Carol ang pangalan na lalabas sa screen, pero si Jessica pala, yung matagal ko ng kaibigan mula high school. Paaralan na nanatili sa Philadelphia. "Sylv, ayos ka lang ba?" Concerned ang boses niya. Kakakuha ko lang ng weird na text mula sa misis ni Paul Johnson. May kwento daw tungkol sa isang dinner disaster sa bahay ng mga magulang mo. Ang hindi inaasahang koneksyon sa isang taong alam ang history ko ang sapat na para lumabas ang buong kwento. Nakikinig si Jessica ng walang sagot, paminsan-minsan ay nagpapakita ng galit para sa akin. "Grabe yan, kahit para sa nanay mo," sabi niya nang matapos ako magsalita. "Nasaan ka ngayon?" "Sa Marriott sa downtown." "May contingency plan ako." "Siyempre, ginawa mo naman yon." Humina ang boses niya. "Ding, bakit di ka na lang dumaan sa Thanksgiving sa bahay namin? Medyo maingay at magulo dahil sa mga bata. Pero mainit ang lugar at marami pang pagkain. Hindi dapat malungkot mag-isa sa hotel room ngayong gabi, lalo na pagkatapos ng nangyari." Saglit lang akong nagdalawang isip bago pumayag. Hindi ko matiis ang pakiramdam na walang kasama pagkatapos ng tagal ng pagkakahiwalay. Isang oras ang lumipas, napunta ako sa gitna ng magulo pero puno ng pagmamahal na pamilya ni Jessica. Pinapakita sa akin ng dalawang anak niya ang mga likha nila habang nagdadagdag ng pagkain ang asawa niya. Isang plato na may tira-tira. Hindi ito perpektong itsura, pero totoo naman.
At ang pagkakaiba niya sa sobrang ayos at linis ng mesa ni Carol ay sobrang kitang-kita. Pag-uwi ko sa hotel nung gabi na, tiningnan ko ang phone ko at nakita ko na may 3 missed calls mula sa isang hindi kilalang numero at isang text mula kay Linda Johnson. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. Hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng nanay mo. Kung may kailangan ka man habang nandito ka sa bayan, huwag kang mag-atubiling sabihin sa amin. Napakahusay ng pagkakahandle mo sa sitwasyon. Yung simpleng pag-aalala niyan mula sa isang taong hindi mo kilala ng personal, ang laki ng naitulong sa akin, higit pa sa inaasahan ko. May iba na nakakita sa ginawa ni Carol at naisip na mali iyon. Napatunayan ang totoo sa akin. Yung hindi kilalang numero, siya pala yung tatay ko na tumatawag gamit yung bihirang gamitin niyang cellphone. Nang tumawag ako pabalik kinabukasan ng umaga, medyo nag-aalangan at parang nahihiya ang boses niya. Galit na galit ang nanay mo. Siya yung karaniwang panimula niya pag may gulo. Siguro nga, sagot ko, pinipilit na hindi magpakita ng emosyon. Nagtagal ang tahimik na saglit sa pagitan namin. Ang sinabi niya ay, hindi tama. Sa huli, sinabi niya, yung sobrang liit na pagkasabi na halos nakakatawa na. Malupit yon, tatay. At yun lang ang nakikitang bahagi ng paulit-ulit na nangyayari sa buong buhay ko. Sandali ng katahimikan. Alam kong yung 2 simpleng salita na yon ay naglalaman ng dekadang kanyang pagiging pasibo sa katahimikan. Gusto niyang bumalik ka para sa natitirang bahagi ng weekend gaya ng plano para pag-usapan ng mga bagay-bagay. Hindi ko kaya yon. Hindi ngayon. Siguro matagal pa. Bumuntong hininga siya, parang tinatanggap na lang kaysa nagulat. Naiintindihan ko. Ingat sa pag-uwi. Papuntang Boston. Yun lang ang sagot niya. Wala siyang depensa para sa akin. Wala siyang pangakong aayusin ang sitwasyon kay Carol. Tinanggap na lang niya na aalis na lang ako kaysa siya ang harapin ng gulo. Nakakadismaya pero hindi nakakagulat. Habang naghahanda akong mag-check out sa hotel, bigla ang pumuno ang phone ko ng mga text mula kay Carol. Mula sa galit. Paano mo nagawang ipahiya ako sa mga kapitbahay? Hanggang sa awa, sa sarili, sakripisyo ko para sa'yo. Tapos may mga subok na manipulasyon. Ang tatay mo ay... Sobrang naiinis ako sa ginawa mo. Binasa ko yung mga sinabi mo na parang wala lang. Kasi dati madali akong naaapektuhan. Pero ngayon, parang wala nang dating epekto. Matapos pag-isipan mabuti, ni-block ko siya sa number. Hindi naman permanenteng desisyon yon, pero kailangan ko lang ng space para mag-isip ng malinaw na hindi naririnig ang boses niya sa isip ko. Yung biyahe pa uwi sa Boston ang naging paraan ko para magpalabas ng nararamdaman na may halong kaba sa ginawa ko, pero kasabay nito ang pakiramdam na parang nakalaya na ako. Yung unang session ko sa therapy kay Dr. Williams pagkatapos ng Thanksgiving, sobrang intense, pero nakakapagpatunay siya. Nagsimula ka ng hangganan na matagal mo nang dapat ginawa, sabi niya, nakapikit ang mata at seryoso ang itsura. Kumusta ang pakiramdam mo 1 linggo pagkatapos? Nakakatakot, aminado ako. Pero tama din, parang sa wakas tumigil na akong magkunwaring ang sunog na bahay ay konting init lang. Ginugol namin ang session sa pag-explore ng guilt na nanatili pa rin. Hindi guilt sa sinabi ko, kasi totoo at kontrolado naman sa sitwasyon, kundi guilt na hindi ko sinabi agad, na pinayagan ko pa rin na magpatuloy ang ganyang dynamics. Hanggat kaya mo. Ginawa mo lang ang kailangan mo gawin kapag handa ka na. Sabi ni Dr. Williams, hindi pwedeng pilitin o ischedule ang pagiging handa sa emosyon. Nakakatulong ang pagbalik sa trabaho para malihis ang isip. Napansin agad ni Boss Rachel na may iba sa akin. Parang mas present ka ngayon, sabi niya nung weekly check-in namin. Ano man ang nangyari nung Thanksgiving bagay sa'yo? Sinabi ko yung pinasimpleng version ng mga nangyari, tapos ang sagot niya, supportive siya talaga. Mahalaga talaga ang boundaries sa pamilya. Gawin mo lang kung ano yung, kunin mo lang ang oras mo kapag sobra na talaga ang stress. Pagkatapos ng Thanksgiving, palala ng palala ang mga paraan ni Carol para makipag-ugnayan sa kanya ang gusto niya.
Nang hindi na sapat ang pag-block ng number niya, nagsimula na siyang gamitin ang mga kapamilya bilang tagapagdala ng mensahe. Tumawag si Tito David nung unang bahagi ng Disyembre, maingat ang tono niya. Sakit na sakit ang nanay mo, Sylvia. Alam mo naman kung paano siya. Minsan hindi siya magaling magpahayag, pero mahal ka niya sa sarili niyang paraan. Papasko na, at malaking bagay sa lahat kung pwede ko na lang siyang tawagan. Siguro mag-sorry sa pag-alis ko tapos kalimutan na yung nangyari. Dati si Sylvia siguro susuko na lang para lang maging maayos ang pamilya. Pero ngayon matatag na si Sylvia. Hindi ako magsisorry sa pagprotekta sa sarili ko sa verbal na pang-aabuso. Bukas ako na magkaayos kung willing si Mama na aminin yung pagkakamali niya at magbago. Pero hindi ako magpapanggap na okay lahat kung hindi naman talaga. Yung buntong hininga ni Tito David, pareho lang ng kay tatay ko. Ang komplikado talaga ng pamilya, Sylvia. Minsan kailangan nating maging matino or yung mas mature na tao. Ako na ang mas matino sa loob ng 32 taon. Tio David, ikaw naman ang pagkakataon mo. Habang papalapit ang Pasko, ang kawalan ng plano kasama ang mga magulang ko ay nagdulot ng kaba pero may halong ginhawa rin. Sa unang pagkakataon, hindi na ako pupunta sa Philadelphia para tiisin ang pagbatikos ni Carol sa mga regalo ko, sa itsura ko, at sa mga pinili ko sa buhay. Sa halip, tinanggap ko ang imbitasyon ng mga kaibigan ko para mag-ski sa Vermont, isang bagong tradisyon na walang pasanin ng mga nakaraan. Mga inaasahan, hindi rin naging ganap na masaya ang holiday dahil may mga sandali ng kalungkutan para sa relasyong pamilya na matagal ko nang hinahangad pero hindi naranasan. Pero kasabay ng lungkot na iyon ay ang bagong pag-asa. Dahil hindi ko na kailangang ubusin ang lakas ko sa pag-manage ng emosyon ni Carol at sa pagharap sa kanyang pabago-bagong kritisismo, naramdaman kong mas naroroon ako sa sarili kong buhay, mas konektado sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Dumating ang bagong taon, dala ang hindi inaasahang komunikasyon mula sa tatay ko. Matapos ang mga dekada ng emosyonal na pagkawala, inimbitahan niya ako na kumain ng tanghalian sa isang business meeting, biyahe sa Boston. Sa isang tahimik na kainan na tanaw ang harbor, mas bukas siya sa pagsasalita kaysa dati. Palaging mahirap ang nanay mo, maingat niyang sinabi, pinipili ang mga salita. Pagkatapos ng nangyari noong Thanksgiving, medyo nag-isip-isip ako at nagbasa rin. Medyo nahihiya siya sa pag-amin tungkol sa mga katangiang narsisistiko at emosyonal na pang-aabuso. Halos mahulog ang tinidor ko sa gulat. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, sumusulong ako ng hindi na pinapasan ang palaging pangangailangang makuha, ang pag-apruba na hindi naman kailanman ibibigay. Sa wakas, naging totoo na ako sa sarili ko. Kung naranasan mo nang magtakda ng mahihirap na hangganan sa mga kapamilya, gusto kong marinig ang kwento mo sa mga komento sa ibaba. Paano mo nahanap ang tapang para sabihin ang iyong katotohanan at nakatulong ba ito para gumaling ka pagkatapos? Paki-like ang video na to kung na-relate ka sa kwento ko. Mag-subscribe para sa iba pang mga kwento tungkol sa personal na paglago sa gitna ng mga pagsubok. At i-share sa mga kakilala mo na maaaring dumadaan sa ganitong klaseng problema sa pamilya. Tandaan mo, hindi nasusukat ang halaga mo sa kung paano ka nakikita ng iba at minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang lumayo sa mga relasyon na nagpapababa sa'yo imbes na nagpapalago. Salamat sa pakikinig sa kwento ko at sana bigyan ka ng lakas sa sariling journey mo. Patungo sa tunay na pamumuhay, musika,